From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang. Good day. This is Dateline Malacanang, and here are the news. Coinciding with the 64th araw ng Surigao del Sur on Thursday, a week-long celebration commemorating the founding anniversary of the said province, Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. distributed various assistance to identified farmers, fisherfolk, and local families in a ceremony at the Surigao del Sur Sports Complex in Tandag City. Among the highlights of the event is the turnover of farm machinery, equipment, and other support services amounting to 6 million pesos from the Department of Agriculture or DA Regional Office 13 to farmer cooperatives and associations in Surigao del Sur. These include a four-wheel drive tractor, a multi-commodity thresher, a hauling truck, and a corn mill. The President handed out 10,000 pesos in cash assistance to 10 selected beneficiaries from Surigao del Sur and another group of 10 beneficiaries from Agusan del Sur Province to provide immediate financial relief to local residents. Additionally, President Marcos turned over a check worth 12.48 million pesos to the provincial government of Surigao del Sur, while Agusan del Sur received 50 million pesos. These funds are expected to be used for various developmental projects that will benefit the wider community. The distribution of assistance underscores the government's commitment to addressing the needs of its agricultural and fishing communities as well as supporting local families. Let us now listen to the speech of Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. during the event. Ladies and gentlemen, magandang araw po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong mainit sa pagsalubong sa amin. Tunay pong napakaganda ng Surigao del Sur. Pinagpala kayo ng magandang tanawin, mga ilog, talon at yaman ng lupa ay siyang nagbibigay ng buhay sa inyong pananim. Ang agrikultura at pangingisda ay ilan lamang sa mga pangunahing industriya na nagbibigay lakas sa lalawigan ng Surigao del Sur. Gayunpaman, batid ko ang matinding dinadanas ninyong hirap nitong nagdaang El Nino. Halos 12,000 magsasaka dito sa Region 13 ay naapektuhan. Hindi namin nakakalimutan ang ating mga kababayan dito sa Surigao del Sur. Kaya po nandito kami para personal na ipahatid ang tulong mula sa pamahalaan. Hangarin namin na maging maunlad at produktibo ang mga mamamayan ng Surigao del Sur at ang rehiyon ng Caraga. Mula noon, ipinagkatiwala ninyo sa akin ang pagiging Pangulo. Batid ko na ang tanging paraan upang maging matagumpay sa mga layunin ito, ang lubos na pag-unawa sa sitwasyon sa pangangailangan ng bawat Pilipino. Yan ang dahilan kung bakit po ako nandito. Kasama ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Gusto ko masiguro na maayos ang napagtanggap ninyo ang aming hatid na ayuda at malaman mismo ang kalagayan niyo. Naiba po, kaya naiba ang nagbabasa lamang ng mga report. Iba talaga kung tayo ay nakabisita, nakakausap kayo at naririnig ng sarili ko na personal kung ano ba ang inyong pangangailangan, kung ano ang inyong sitwasyon. Kaya naman, ikinagagalak ko pong ihatid sa inyo ang 10,000 cash assistance para sa mahigit 9,000 na makakatanggap dito sa Surigao del Sur sa ilalim ng Ayuda sa Kapos Angkita Program o AKAP
ng DSWD. Magbibigay din po ang aking tanggapan ng tigsa 10,000 piso sa mga magsasaka, mangingisda at ilang piling pamilya na masyadong apektado ng El Nino dito sa Surigao del Sur at sa Agusan del Sur. Ito pong tulong na ito ay ipamamahagi namin sa inyong mga lokal na pamahalaan upang maiparating sa inyo. Ang DA, ang Department of Agriculture at saka ang DSWD ay tutulong po na matiyak na agarang itong makaabot sa inyo. Sa kabuuan ay mahigit na 60 milyong piso ang inilaan natin para sa Agusan del Sur at sa Surigao del Sur. Mamamahagi din po ang tigli 5 kilong bigas ang office naman ng Speaker of the House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Meron ding inilang mga farm machinery, equipment at credit assistance, pautang ang DA. Livelihood Starter Toolkits naman ang galing sa TESDA para sa mga benepisyaryo mula sa Surigao del Sur. Magbibigay din po tayo ng ayuda sa pamamagitan ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o yung programang tinatawag na TUPAD. At kasama dyan ang Government Internship Program. Bukod dito, may nakahanda na rin tayong training allowance para sa mga nais magpasanay sa ilalim ng TESDA. Nawa po, sa mga tulong na hatid namin ngayon, ay maibsan natin ang hirap ng inyong pinagdadaanan sa araw-araw ninyong paghahanap buhay at pagsasakripisyo. Ngayong naman ay kailangan natin paghandaan ang tag-ulan na inaasahan magdadala ng higit sa normal na buhos ng ulan sa darating na buwan ng Oktubre. Bagaman ang hiling natin ay wala nang maranasang pinsala o aberya sa panahong ito, nais kong malaman ninyo na handa ang pamahalaan kung sakali man mangangailangan tayo ng pondo at mga supply ng pagkain sa oras ng kalamidad, nandito po, ready po ang inyong pamahalaan. Hindi lamang po ito, masaya ko rin ibinabalita sa inyo na ang ilan sa mga proyekto nating pang-infrastruktura ay nasa kalagitnaan na ng pagpagawa. Ang Kabadbaran Puting Bato, Kabadbaran Puting Bato, Lanusa Road ay halos kalahating porsyento, 44.7% natapos na. Ang East-West Lateral Road naman na may kasamang 2 tulay at drainage at slope protection, lampas na sa 60% na kumpleto na. Nariyan din ang pagsasaayos natin ng Tandag Airport upang mapabilis ang biyahe mula dito sa inyong lugar patungong ibang bahagi ng bansa. Maliban sa mga nabanggit ko rito, nakapamahagi na tayo ng halos 9 bilyong piso mula noong Enero noong nakaraang taon dito sa Caraga sa ilalim ng mga programa ng DSWD. Kagaya ng Pantawid Pamilya Pilipino Program, Assistance to Individuals and Families in Crisis Situations, at Lawa at Binhi at iba pa. Maaasahan din ninyo ang patuloy na pagsulong namin ng edukasyon at kalusugan dito sa Caraga. Nakapaglaan na tayo ng higit sa 1.5 bilyong piso para sa pagtayo ng mga bagong silid-aralan at halos 0.5 bilyong piso na para sa pagpaayos sa mga lumang silid-aralan. Higit 170,000 scholar naman mula sa Caraga ang makakatanggap ng pondong inilaan para sa mga programa ng CHED. Mayroong higit 100 health facility projects din. Meron din health facility projects din sa inyong lugar na napaglaanan na nasa budget. Patuloy din po ang paghahatid ng tulong ng DTI, Department of Trade and Industry, sa mga maliliit na negosyo sa pamamagitan ng pagpapahiram ng puhunan. Sa katunayan, may nakahandang dagdag na higit 12 milyong piso ang DTI
upang tulungan ang ating mga MSME, yung mga maliliit po na negosyo, sa ilalim ng Negosyo Center Program. Mga minamahal na kababayan, nawa ay magsilbing patunay ang mga nabanggit kong programa ng aming masidhing hangaring mapagaan ang inyong mga pinapasang suliranin ngayon. Asahan ninyo na patuloy kaming maghahanap ng katugunan sa mga pagsubok na kinakaharap ng ating bansa at magpapatupad ng mga angkop na programa at patakaran upang matikman naman ninyo ang bunga ng inyong pagsisikap. Pinaalalahan ko ang lahat ng mga ahensya, lingkod bayan, mga kabalikat sa gobyerno. Huwag natin sayangin ang ating mga nasimulan. At sa inyong mga magigiting na magsasaka at mangingisda, hindi ito ang huling pagkakataon na makakarinig kayo ng magagandang balita mula sa atin. Patuloy lamang ang pamahalaan sa pag-aagapay sa inyo. Sa sama-sama natin pagkilos at pagtutulungan, tiyak na makakamit din natin ang isang bagong Pilipinas. Isang bagong Pilipinas kung saan ay bawat Pilipino ay busog, hindi lamang sa pagkain, kung hindi sa pangarap, pag-asa at mga oportunidad. Muli, maraming salamat po sa inyong mga sakripisyo. Mabuhay ang bawat pamilyang Pilipino, mabuhay ang bagong Pilipinas. And you just heard Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. Dateline Malacanang. In other news stories, Malacanang on Wednesday announced that Philippine Vice President Sara Duterte stepped down as Department of Education or DepEd Secretary and Vice Chairperson of the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict or NTF-LCAC. In a social media post, the Presidential Communications Office or PCO said the Vice President went to Malacanang at 2:21 Wednesday afternoon to tender her resignation as member of the Cabinet, Secretary of DepEd, and Vice Chairperson of NTF-LCAC. The PCO added that Vice President Duterte did not provide a reason for her resignation and will continue to serve as Vice President of the Republic of the Philippines. In a speech at the DepEd main office in Pasig City, the Vice President said she had sought an audience with the President and tendered her resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. Vice President Duterte added that she has given her 30-day notice to ensure the proper and orderly transition for the benefit of the next secretary. Dateline Malacanang. Meanwhile, Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. on Wednesday convened with key officials from the Private Sector Advisory Council Healthcare Sector Group or PSAC-HSG to discuss updates on its recommendations and progress notes regarding the Building Capacity and Capability Program, Medicine Accessibility and Strengthening of PhilHealth in a meeting at the State Dining Room at Malacanang Palace. The group presented its ongoing initiatives such as the Building Capacity and Capability Program for the Clinical Care Associates or CCA program, with the first batch of 457 CCAs reviewing at 7 higher education institutions or HEIs by November 2024 and plans to recruit a second batch for the nursing board exam on May 2025. Additionally, the group is rolling out an enhanced Masters in Nursing program, a 1-year accelerated master's program already approved
for implementation and is continuing to develop the Human Resources for Health or HRH programs for nurses through ongoing interagency collaboration on various initiatives such as bilateral labor agreements or BLAs, the Balik Nurse Program, and others. The PSAC-HSG also proposed 3 solutions to further increase access to essential medicines in the country. These proposals include supporting the Health Technology Assessment Council or HTAC capacity building to facilitate the inclusion of more essential medicines in the Philippine National Formulary or PNF, thereby establishing the Philippines as a center of excellence for clinical trials and considering tax reliefs for certain pharmaceutical operations. Furthermore, the health sector group highlighted PhilHealth's digital transformation work in progress, which includes the Integrated Health Insurance Digital Transformation Systems or IHIDTS, comprising 4 outsourced systems, namely the National Health Data Repository or NHDR, Health Insurance System or HIS, Business Intelligence System or BIS, and Support Services Management Information System or SSMIS. The group underscored continuous collaboration with PhilHealth and the Department of Information and Communications Technology or DICT to realize the IHIDTS by 2025, as well as the ongoing update and expansion of PhilHealth's benefit packages. Dateline Malacanang. Meanwhile, Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. has declared July 17 to 23 of every year as the National Disability Rights Week in a bid to raise awareness and uphold the rights of persons with disabilities. The move is part of the commitment of the government to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities or UNCRPD. Under Proclamation Number 597 signed by Executive Secretary Lucas Bersamin on June 13th, the President directed the Department of Social Welfare and Development or DSWD through the National Council on Disability Affairs or NCDA to lead, coordinate, and supervise its week-long commemoration. The NCDA is tasked to identify the programs, activities, and projects for the celebration. All government agencies and instrumentalities, including government-owned or controlled corporations, state universities, and colleges are directed to observe the celebration, while local government units, non-government organizations, and private sectors are encouraged to observe the same. In issuing the proclamation, President Marcos said the Philippines has been committed to the purpose of the UNCRPD to promote, protect, and ensure the full and equal enjoyment of human rights and fundamental freedoms by persons with disabilities and to promote respect for their inherent dignity. The Chief Executive also highlighted the need to amend proclamations number 1870 and 361 to be consistent with the purpose of the UNCRPD and to promote a rights-based approach on National Disability Rights Week. Proclamation number 1870, series of 1979, declared the third week of July as the National Disability Prevention and Rehabilitation or NDPR Week, while Proclamation number 361, series of 2000, declared July 23 as the culmination of the NDPR Week commemorating the birth of the sublime paralytic Apolinario Mabini. Dateline Malacanang. Meanwhile,
Philippine President Ferdinand R. Marcos Jr. has declared Monday, June 24th, a special non-working day in the city of Manila to mark its 453rd founding anniversary. Executive Secretary Lucas Bersamin, by the authority of the President, signed Proclamation number 599 on Wednesday. The proclamation states that it is but fitting and proper that the people of the city of Manila be given full opportunity to participate in the occasion and enjoy the celebration. Manila is the capital city of the Philippines and is the center of the country's economic, political, social, and cultural activity. Mayor Hani Lacuna Pangan earlier invited residents, all city government officials and employees to join the activities they prepared for the Araw ng Maynila. Lacuna Pangan said a civil-military parade will be held along Dagonoy Street, corner Onyx Street, and will be participated by all city employees and various Manila-based organizations in celebration of the occasion. Dateline Malacanang. Other news stories: Armed Forces of the Philippines or AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. on Wednesday likened the incident wherein Chinese Coast Guard or CCG boarded the Philippine vessel undergoing a rotation and resupply or RORE mission to the BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal as a form of piracy. In a press briefing at the AFP's Western Command in Palawan Province, General Bronner said this is the first time the troops experienced the Chinese Coast Guard with knives and spears that pierced the rigid hull inflatable boat or RHIB of the Philippine Navy. Members of the CCG allegedly boarded the RHIB and took their arms that are still inside their gun cases. Bronner underscored that Philippine troops did not use any bladed weapons like the CCG, but they still fought using their bare hands. The AFP chief also refuted claims that the troops let the CCG destroy their RHIB and let them take their equipment, including their guns. General Bronner demanded the CCG to return the box containing disassembled guns. Meanwhile, Bronner awarded Seaman First Class Jeffrey Facundo the Wounded Personnel Medal. Facundo is one of the crew members on board the RORE mission to Ayungin Shoal on June 17th, who was injured during the harassment of the CCG. According to General Bronner, the soldiers' morale remained high despite the incident. The AFP chief ensured that the troops remain determined to protect the country's sovereignty in light of the harassment and illegal actions of China in the West Philippine Sea. Dateline Malacanang. The Philippine Department of Foreign Affairs or DFA strongly condemned the latest incident at the Ayungin Shoal during a humanitarian mission to the BRP Sierra Madre this June 17th. The DFA condemned the illegal and aggressive actions by Chinese authorities that resulted in the injury of troops and damage to Philippine equipment. The DFA added that the Philippines will continue its efforts to revive the orderly dialogue with China with regards to the South China Sea. But the agency explained that this will not happen if China doesn't do what they say. The DFA is hopeful that China will be truthful and responsible with its actions and stop its behavior that puts the lives of Philippine troops in danger as well as damage to Philippine vessels.
In relation to this, the DFA underscored its call on China to follow the international law, particularly the United Nations Convention on the Law of the Sea or UNCLOS, and the 2016 Arbitral Award, and respect the sovereignty, right, and jurisdiction of the Philippines in its territory. Dateline Malacanang. Philippine Overseas Workers Welfare Administration or OWA Administrator Arnel Ignacio said the agency should help, guide, and do not abandon the family of the missing Filipino crew member on board MV Tutor. Administrator Ignacio said OWA will do everything it can to find the missing Marine. The official added that the OWA Regional Office, led by National Capital Region or NCR Regional Director Maria Teresa Capa, will continue to provide regular updates to the family with regards to the progress of the search and rescue operations. OWA is currently coordinating with various government agencies as well as international agencies to make sure every possible aspect of the investigation is tackled. The missing Filipino seafarer is the only crew member of the MV Tutor that was not found following the attack of Houthi rebels on the vessel while sailing through the Red Sea. Dateline Malacanang. And finally, the Philippine Maritime Industry Authority or Marina had laid out its activities for the celebration of Day of the Filipino Seafarers this coming June 25th. According to Marina, among the activities lined up is a symposium wherein experts will tackle issues involving the safety in the seas and the betterment of the industry. Among the highlights is the launching of the Marina Honors Filipino Seafarer Bravery at Sea 2024 Award and Gawad Natatanging Mandaragat 2024, which will recognize exceptional seafarers that showed bravery and dedication to their work. Meanwhile, there will also be simultaneous celebrations in various places, such as a job fair at the SM San Lazaro Mall in Manila and free rides at Light Rail Transit Line 2 and Metro Rail Transit Line 3 for seafarers. Marina encouraged stakeholders to support the said activities. Dateline Malacanang. Before we conclude our program, we would like to invite everyone to come and visit our Facebook page and YouTube channel at Radyo Pilipinas World Service. You will be able to hear and view our Filipino and English programs, including news updates here in the Philippines. Kindly subscribe, like, and share our posts as well. And that concludes this edition of Dateline Malacanang for Radyo Pilipinas World Service. This has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone. From the Presidential Palace, Manila. Dateline Malacanang.